Masama pa rin ang panahon pero kailangan na natin kumilos kasi itong motor ko, ito yung nabaha nung isang araw. Siyempre, pag nabaha ang isang sasakyan o motor, hindi nyo na pwedeng patagalin na hindi yan maayos dahil baka mas marami pa ang maging sira niyan. Binaklas ko nga rito yung buong fairings para malinisan ko rin yung mismong motor kasi nga dahil nga binaha to, for sure maraming putik ang kumapit dito sa motor na to. Ito yung itsura niya, tignan nyo naman yung tindi ng putik na kumapit. Pati yung makina, kailangan nating linisan. Gagamit tayo ng degreaser para matanggal lahat yan. Gamit kong pan-degrease, etong Aeropack Engine Degreaser. Ini-spray lang yan. Tapos gumamit na lang kayo ng any brush na pwede nyong ipangkuskus. Sa mga magtatanong nga pala kung saan mabibili itong mga Aeropack materials na ginamit ko dito sa video, yung product link nasa video description and sa pin comments lang. Tuloy-tuloy lang sa pagbabrush nitong ating makina mga bossing. Tapos mamaya, pwede nyo yung hugasan ng tubig. Dahil nakakasagabal sa akin yung air filter housing, tinanggal ko na nga pala yan. Tapos eto, tignan nyo, oh, may tubig pa na lumabas. After kong malinisan yung makina, eto, at dito na tayo sa pinaka-importante. Change oil mga boss. Kailangan natin madrain lahat ng langis niyan. Kasi nga, baka napasok yung mismong makina. So, syempre, para matanggal din yung mismong pumasok na tubig. Huwag nyong kakalimutan, syempre, pati yung oil filter. Kailangan din niyang mapalitan. Sa itsura ng oil filter ko tsaka nung langis mukha namang hindi napasok ng tubig pero importante pa rin to mga bossing. Mas mahalaga pa rin na makapagpalit tayo ng langis. Dahil kanina nung tinanggal natin yung air filter meron tayong nakitang tubig dun sa kanyang box, di ba? Tapos nga pala habang nakabukas yung ating drain plug, sinipa-sipa ko rin yung aking motorcycle para lumabas pa yung ibang oil na nasa loob. Tinanggal ko na rin yung spark plug tapos nag-kickstart ulit ako dyan para kung may tubig man sa loob ng combustion chamber, maibuga niya palabas. Ayan, diba? Dahil nga pinasok ng tubig yung ating air filter housing, ito at pinaklas ko yung carburetor. Tingnan nyo. Mami, tubig nilalabas ng carb ko. Pinasok siya ng tubig guys, tingnan nyo, tubig yung nilalabas niya. Ito pagbukas ko ng carburetor, tignan nyo anong nangyari. Ayun, dun sa mismong float bowl, makikita ninyo yung epekto ng paghahalo ng gasolina at ng tubig. Yan yung magbabara sa carburetor natin para hindi naman siya mag-start. Kaya kailangan malinisan din to mga bossing. Sa carburetor natin, ang gamit kong panglinis, itong Aeropack Carb Cleaner na to. Ini-spray lang yan, lahat ng butas na nakikita ninyo dito sa ating carburetor. Sprayan nyo ng maigi. Tapos pati yung labas, pwede nyo na rin yung ipang-spray kasi malilinisan naman niya. Pati yung labas ng carburetor natin. After malinisan, syempre, ikinabit na natin yung ating carburetor. Naglagay na rin tayo ng bagong oil filter. At syempre yung pinaka-importante, yung langis ng ating makina. Ang gamit ko nga pala itong Any Ride Classic 40 20W50 na yan, API SJ at Yaso MA na compatible para sa mga naka-wet clutch na motor gaya ng Suzuki Raider ko. After natin ma-change oil mga bossing, hindi pa tayo tapos kasi since hanggang dito yung tubig, most probably yung mga sockets ko nabasa, so hindi naman sealed type yan. Gamit electric contact cleaner. Pugutin lang. Yan. Ayan o, basa. So, sprayan lang mga boss. Kaya nyo lang matuyo. Itong CDI, sana yung CDI ko buo pa. Linis din. Lahat ng sockets. Itong mga ibang wirings, maaaring hindi na kayo familiar kasi may mga modification na itong motor ko eh. Itong kadena ko ay kinalawang na, kaya gumamit ako rito ng Aeropack Multi-Lube. Penetrating oil yan mga boss, good yan para sa mga kinakalawang at nagkakaroon ng corrosion. Tapos yung iba naman, after yan malinisan, hinalagyan nila ng grasa o kaya engine oil. Pero may nabibili naman na chain lube mga boss. Since tapos na ako sa primary step, kinabit ko na rito yung aking baterya. Siya nga pala, low-bat to. Kaya gagamitan ko rin yan ng battery charger mamaya. Tapos since hindi nga rin mag-start, sinipa ko rin naman. Dahil bihira ako nang magamit itong motor ko, natetenga na rin siya ng matagal-tagal. Kaya ayan, at hirap na rin talaga siyang pa-startin. Kahit hindi yan binaha, medyo mahirap na talaga siyang paandarin mga bossing. Ito mga bossing, so maandar na yung ating motor. Yung naririnig yung pangit na tunog dahil kasi sa tambucho ko, actually matagal ng problem ng motorcycle ko to. Naputulang kasi ko ng isang
Pero eto, at least umaandar na siya. Then chinek ko na rin yung mga electricals. Signal light gumagana na. Okay, busina. Medyo pangit lang tunog ng busina ko. Tapos headlight gumagana na. So okay na ulit. Since umandar siya, okay yung ating CDI. Wait lang, check natin kung nag-charge nga pala. Para makita natin kung gumagana yung ating rectifier. Lobat kasi yung lobat kasi yung battery kanina eh. Ayan, sa rectifier natin tumataas naman yung voltage. Lobat kasi yung battery kanina, 11.6 yata o 11.4. Ayan, 12.2. Ayan, tsaka sluggish pa yung andar niya kasi matagal din natenga tong motorcycle na to. Tapos yun nga, nabaha pa siya. Pero at least, eto, hintayin ko lang siyang uminit. Then, yung mga kailangan pang gawin dito, hindi ko na siguro isasama sa video kasi nagawa ko na rin naman yung pinaka-importante makina tsaka yung carburetor. Yung chain, nilubricate ko muna kanina ng multi-lube para matanggal muna or malesen yung kalawang. Gagawa na siguro ako na separate na video nun. Importante muna kasi ngayon masigurado nating okay yung makina. Pati dito sa harapan, yung brakes, kailangan malinisan yan mga boss kasi mag-i-stack up yan, lalo kung hindi nyo ginagamit, okay?